Hello everyone, this is me Mark and tuturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng PCB design into copper clad. So, materials na gagamitin natin ngayon is ito, permanent marker, and then acetone. Wala na palang naman yung isa. Ito acetone. Ano pa? Yan, PCB design ito. And then, yan, masking tape. Then, ito, perchloride para sa pag-etching, then a tissue. So yan lang kailangan natin. So basically ang una nating gagawin is linisan natin yung copper clad natin. So kailangan makinis yung copper clad para smooth na ma-print yung PCB design natin. Ito. Yan. Inverted siya kasi ipiprint mo siya eh. Yan. So kailangan yung number na ng liha is like ganyan, 2,000 yung number, 2,000, 1,000, basta makinis. Mas better, mas mataas, mas maganda yung maibibigay niyang print. Then pag nililiha mo siya, pag lilinisan mo siya, dapat kapag vertical lang yung ganito, vertical lang dapat. Puro vertical lang yan. Para makinis talaga. Yan. Pag naramdaman nyo parang makinis na, siyempre, kailangan natin ng tissue para ilinis dyan. Kasi yung mga pinaglihaan, malilinisan natin. Yan. Yan. Yan, malinis na ako. Makita yung smooth na smooth. So yan, linisan din natin yung PCB design na gagamitin natin. So computer technology itong mga estudyante nagpapagawa. Yan, kaya may computer. Yan. Yung design list block nila din, brand name nila. Oops. Nga pala, dahil may permanent marker tayo, ano nga ba yung purpose ng permanent marker? Ito ay pang-correct lang sa mga imperfection. Kunwari, hindi na print ng ayos yung design. Kunwari, may photo lang dito, nagpaiwan. So, pwede mo siyang remedyohan itong marker. Kasi yung marker nito, pag inaano mo siya sa PCB, madali siyang matuyo. Then, pag ano mo siya ng kamay, hindi mo siya mabubura. Kahit apply, kahit anong pressure ko. Yan. At ang pambura lang yan is ito, nail polisher. Acetone. Hindi yan ang pambura. So ito, maganda din na klase ng permanent marker. Na-testing ko to. Na-try ko. Pumunta ako sa Unitab. Trinay ko mismo, nagdala mismo ko nitong copper clad. Tapos tinesting ko, okay din. Parang ganito din. Ito, yung mga ganitong brand. Maganda yan. MS300. Yung HBW, medyo hirap akong doon. Mismo. So yun, isaksak natin yung plancha. Yan. And then, pag nalinisan na natin yung itong design, yan, pwede natin pwedeng maggilid yan lang yung lagyan nyo para mailak lang siya, para hindi siya magalaw. Pwedeng kabilang gilid lang, kasi ito yung magiging pag mo na siya, i-open mo na siya. Then planchahin natin. Set lang natin sa maximum temperature. Then yan natin planchahin. Yan. Kailangan may gunting tayo.
para ma-embed natin ng ayos. Yan. Kailangan magano siya. Kailangan mag-itim or something ano para indicate na naluluto na siya yung ano. Kailangan ay maganda yung pagkakaprint. Yan. So dapat nakamax yung plancha nyo. Mga 3 minutes dapat tuloy-tuloy yung plancha mo. Pwede mo magpahinga as long as na ano yung process. Basta nakita nyo parang nagano siya. Pwede nyo stay na ganyan. Pero mas maganda pag may pressure. Natanggal yung tape. Yan. Natanggal yung tape. Okay lang. Kasi ano naman yung isa. Kailangan magmukha siyang sunog. Masunog siya. Hindi naman siya masunog. Para may dikit na para dikit na dikit talaga yung ano. Ibig sabihin pag tinanggal mo siya, pag dikit na dikit yung photo paper, ibig sabihin dumikit mismo yung printed na sa PCB, yung design. Yun ang indicate na maganda yung heat transfer mo. So yan, kailangan mo lang siyang high heat. So ito nga pala ay kailangan ay pag nag-print kayo ay dapat hindi mahanginan agad. Kasi may expiration to. So okay naman to kasi hindi naman siya nahanginan, sa resealable pa. Yan. So yan, okay na yan siguro. Napaka-pet mo na nito. Try natin tingnan. So kailangan may cutter kayo or something na manipis na idudot-dot. So dumikit na nga siya. Kailangan may pang-dot-dot tayo, gar. So okay. Once na natin. So okay, maganda yung pagkaka-print niya. May mga i-retouch lang tayo. Pero ayos naman siya eh. Iko-connect lang natin yung mga Hindi talaga lahat ay perfect. May din. Yan ang gagawin natin is lagyan natin ng connection. Lagyan natin ng mga putol. Yan. Tugtungan nyo na lang. Sundan nyo na lang yung Yan. Yung mga putol. Dapat wala yung putol. Yan. So Symantec palang may-ari nito. So computer tech. So yun, kapag nakita natin wala ng putol, yan.
pwede na natin itong ibabad. So yan lang purpose yan eh, para ma-correct ng ayos. Yan. So yan na yan. Ito pa. Yan pa dito. Kailangan pang i-correct siya ng ayos. Yan. Wala siyang putol. Yan. So yan, may design siyang computer. Yan, ganda ng pagkakaprint, diba? Yan yung mismong ano niya. Kailangan na yan. Pwede na itutok sa ilaw kung may may mga kailangan may malinaw tayong ilaw. Tapos pag wala ng putol, so yan. Okay na yan. Goods na yan. Wala ng putol. Kailangan may connection lahat yun eh. Ipipix lang natin yung mga putol. Yan. Okay, all goods na. Wala siyang putol. Kasi kung titingnan niyo naman dun sa design, yan, konti lang naman yung ano niya. May print naman lahat. Yan. Hindi pala to. Ito mismo yan. Konti lang yung ano niya. Yung difference. Yan yung gamit ng ng purpose nitong marker na to. Pang-correct lang, pang-correct siya ng mga imperfection. Then goods to go. Good to go na to. Okay. Basta sigurado yung walang putol. Kailangan na yan sigurado tayo sa lahat ng bagay. Yan. Ayos na yan. So ngayon ipaprint, na natin. So wala na talagang putol. Wait lang. Basta dapat sigurado tayo talaga sa buhay natin. Yan, all goods na yan. Pababad natin yan dito. Okay. Kung sino man tong mayari nito, napaka-swerte mo. May ka na. May maganda ka ng PCB design. Then tanggal lang din sa saksak. Then pag magbababad kayo nito, is dapat dapat mag-gloves kayo. Kasi nagpapaiwan yung minsan yung amoy niya. Yan. Ito toxic. Toxic yung niya. Hindi naman siya maano sa kamay. So kaya siguro hindi kayo pinapayagan gumamit ng Pericat. Ang ginagamit ng Sir Barte is yung ginagamit na yung aqua oxidada yata yun, tsaka muriatic. Pero mas yun mas nasisira pa yung design niya ng PCB madaling makatunaw yun ng copper. So yan, all goods na yan. Check ulit natin. Kailangan lagi double check tayo. Yan na yung may imperfection na kinarek natin yun lang mismo. Then babad natin. Tama lang. Tama lang. Nga pala, kung gusto niyo bumili ng perchloride sa akin, PM niyo lang ako. Nanginginig ako kasi tawag dito pag nagpa-plancha ka. So kailangan i-agitate mo. Huwag mong stay sa mismong niya. Kailangan mo ganito para ma-print talaga ng ayos. Yan. Hindi yung i-stay nyo kasi hindi matatagalan kayo mag-itch. Yan. Tanggalin yung mismong copper.
Yan, ganitong blanco. Pag walang design siya, pwede nyo i-customize. Ito lang gamitin nyo. Pangalan or brand name nyo. So, yun. Sa mga gustong magano ng avail ng PCB design, call nyo lang ako. Or direct kayo kay Sir Barte. Yan, i-agitate lang natin yan. Hanggang titingnan-tingnan din natin kung na siya. Ayan. Makikita nyo, natutunaw nyo. Natutunaw na yung kailangan shake mo siya. Shake well. Pwede mo mapagpagod kayo. Ganyan lang. Smooth lang. Parang mafia. Yan. Kasi ito, toxic to sa Hindi naman sa toxic. Nagpapaiwan lang yung amoy niya. Saka kung gagamit kayo nito sa school, wag iwasan yung magkamantsa sa floor kasi mahirapan yung janitor na tanggalin. And then yung mga pinagbabada niyo ganito, dapat magdal pala kayo nito para or other lalagyan para sa mga pinaglumaan yung babada. Wag niyo itapon sa sa mga clog. Baka magbara. So yun. Discipline lang din. So yun, ayos na to. Makikita nyo. Ayan, nagana na siya. Nawawala yung copper na sa tabi. Ito. Hintayin din na 7 minutes. Hanggang shave Yan, nawawala na yung iba. Ayan, ganyan lang tayo. Shake lang. Okay. Ito nga pala yung ibang mga sample ko habang nag-agitate tayo. Ito yung mga sample na ginawa ko. Ito naman ay kaya naging green to. May pinapahid akong non-conductive na na paste para mag-green to. Para magandang tingnan. Basta maprotektahan niya non-conductive kasi itong parang paint na to. So kung gusto niyo lang ng ganitong parang style, may ganitong appeal. So maraming process. So sinubukan ko lang din naman maganyan. So mas maigi naman ganito Okay naman tong ganitong wala nang masyadong ganyan. Basta alam kung saan mo i-connect. Okay. So makita nyo, tamo. Makita nyo. Yun nawawala yung cap. Ito may copper pa rin. Ibig sabihin ay kailangan mo pa rin siyang i-agitate. Kailangan hindi siya magmantsa. So yun, nagmantsa na nga sa PCB. Yun, madali siya, natutuyo kasi siya madali siyang matuyo. Ayan, wala na. Saglit lang yan.
So, ox na. Pwede natin kunin. Then ba, hugasan natin. So, kung maghuhugas pala kayo, magdala din kayo ng extra dito sa hugasan. Yan. Ito mo. Ang ganda, diba? So, hugasan natin. Yan. So, yan, pupunasan natin yan. Patutuin lang natin. And then, yan natin yan. So, ngayon may natitira siyang mga ganyan kasi gumamit tayo diba ng tape. So, ito yung mga parang baka pag yung tape nyo madikit, nagpapayo nyo parang padikit So, wag nyo nang pwede namang lihain nyo ng lihain nyo ng yung mga talim na. Kasi hindi to kayang lihain ng yung mga kinis. So, yun. Ito yung pinakamagandang part. Ang pagkukuha na ng ink. Okay, hindi pa to Yan. Yun sa aceton Sambuhos mo dyan. Tanggal yung ink. Tapos kung pasada lang ng liha. Yan. Hindi mo magpakita na yung design. Ayos na yan. Wala na, putik. Naubos na. So yun lang. Yan. Ayos na yan. Pupunasan nyo na lang ulit. Wala na akong aceton. Naubos ang aceton ko Yan. Minsan pakita yan. Okay na yan. And you're good to go. Yun yung PCB design mo. Diba ganda? May pangalan na. CP80. Ganda na. Yan, good to go. Ayos. Ito yung niya, reference. Yan. Tapos dito na kayo naglalagay ng mga component. So ito mga bilog na yun yung paglalagay nyo ng didrill nyo. So yun na, good to go. Tama, kung makita nyo yung repair natin ng mga yun. Hindi lang maganda yung pagkakalagay ko. Hindi kasi ako marunong mag-control sa yung kamay ng Pero goods na to. Ayos.